Oh, we praise our God in every step of the way. God is leading us to do what is the will of God. As we praise Him, let us lift our voice to Him and let's shout praises to Him. We thank you, Lord God. We glorify your name. Hallelujah. Oh, we praise your name. Praise. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. The day you took my hand, never want to be apart from you again. You are the counsel and my friend. You're the still small voice in me. Every time I need to find my way back home, you are the compass of my soul. Every step I take, you will lead me. With you I walk the raging seas. You're the strength when I am weary. You give me reason to believe. Hold me close, feel my life to overflow. Holy Spirit, come and show me a way. Won't you show me the way? All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite consuming fire. You're my burning desire in my life. Yes, in my life. From the day you took my hand, never want to be apart from you again. You are the counsel and my friend. You're the still small voice in me. Every time I need to find my way back home, you are the compass of my soul. You are the step. Every step I take, you will lead me. With you I walk the raging seas. You're the strength when I am weary. You give me reason to believe. Hold me close, fill my life to overflow. Holy Spirit, come and show me a way. Won't you show me a way? All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite consuming fire. You're my burning desire. Fill my life to overflow. Holy Spirit, come and show me a way. Won't you show me a way? All my life, only you can satisfy. Let my faith ignite consuming fire. You're my burning desire in my life. Oh, in my life. Oh, Jesus, glorify your name. Hallelujah. Oh, Jesus. Every step I take, you will lead me. With you I walk the raging sea. You're the strength. You're the strength when I am. Oh, Jesus, we believe in you. Reason to yes, Jesus. Every step I take, you will lead me. With you I walk the raging sea. Oh, you're my strength when I am away. Oh, you give us reason to believe. Hold me close, feel my life to overflow. Holy Spirit, come and show. Oh, won't you show us your way? You show me your way. All my life, only you can satisfy. Let my pain ignite consuming fire. You're my burning desire. Fill my life to overflow. Holy Spirit, come and show me a way. Won't you show me a way? All my life, only you can satisfy. Let
life you are consuming fire. Hallelujah, Jesus. Praise your name, oh Lord. Praise your name. Oh, hallelujah, Jesus. We thank you, oh God, for the life that you have given us, for showing us the way, for showing to us the way, the right path that we have right now. For being thankful, oh God, this heart, you are worthy for everything, oh God, because you are the source of everything. Oh Jesus, we worship your name. Oh, we glorify your name. Oh Jesus. We could ever bring, worthy of every song we could ever sing, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Praise we could ever bring, worthy of every song we could ever sing, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me with your love to those around. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart
trust in you. Will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will not be shaken. Oh Jesus, la 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 ya sha la 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 ya. Open up our eyes to see your wonder. Oh Jesus, and fill me with your heart and lead me in your love to those. Oh Jesus, you are holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, show your love, oh Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, we give you glory, we give you honor, oh God. We praise your name, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. The Lord is saying to us in Psalms 120, in my trouble I cried to the Lord, and he answered me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. What shall be given to you, and what more shall be done to you, you deceitful tongue? Sharp arrows of the warrior with the burning coals of the boom tree. Woe is me, for I sojourn in the wilderness, for I dwell among the tents of Kedar. Too long has my soul had its dwelling with those who hate peace. I am for peace, but when I speak peace, they are for war. Oh God, in the name of Jesus, this morning, may our hearts continue to abide in you, oh God. May our hearts continue to trust you, Lord. Though we are traveling in this wilderness, oh God, but we do believe, Lord, that you are always with us. Your peace, your protection is always with us, oh God. And help us, Lord, to stay in the truth, oh God. Huwag namin labanan ng katotohanan, Panginoon, sapagkat ang katotohanan na siya magpapalaya sa amin. Huwag naming tanggihan, Panginoon, ang iyong mga salita na pinapahayag sa lugar na ito, Panginoon. Huwag namin inaakala na kami pinapatamaan lamang, O Diyos, kundi ito ay magtuturo sa amin. Sapagkat sinabi mo rin sa iyong salita, preach the word in season and out of season. Rebuke, correct, encourage, inspire, O God. Kasama sa pagtatama, pagkukorek, ang iyong inuutos sa amin, Panginoon, ay pangaral ang iyong salita na papanahon man o hindi, O Diyos. Kaya sa umagang ito, hayaan mong bawat puso ay maging bukas sa katotohanan, Panginoon. Kung kami man ay tamaan na yung salita, hayaan mong kami ay magbago, Panginoon, at piliin namin ang mamuhay ayon sa iyong salita, Panginoon. Sapagkat tunay ang salita mo, Panginoon, na hindi nagbabago kailanman. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay maglalaho, Panginoon. Subalit ang kalit-litang salita mo ay hindi mawawala, Panginoon. Kaya saan kami hahawak, saan kami magtitiwala, kundi doon sa salita mo na hindi mawawala kailanman, Panginoon. Ang katurungan ng tao ay maglalaho, Panginoon. Ang opinyon ng tao ay walang kabuluhan, Panginoon, sa iyong mga salita. Subalit ang katotohanan ay mamamalagi magpakailanman. Kaya sa umagang ito, hayaan mo po, ikaw ang madakila at mataas.
sa paghahayag ng iyong manal na salita. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Oh, we praise your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning, everyone. Hallelujah. Are you ready to hear the Word of God? Amen. Hallelujah. If you are ready to hear the Word of God, you can sit down. And if you're not ready, you can stand up. At yet ready. Praise the Lord. Hallelujah. So this morning, ang speaker natin ay hindi ako. Hindi ako magbibigay ng mensahe ng Panginoon. Hindi ang ating isa sa mga elders ng church. Walang iba kundi si Kuya Jun Karag. Tayo ay makinig ng mensahe ng Diyos mula sa Kanya. Amen. At alam kong tayo pagpapalain ng Panginoon sa umagang ito. God bless everyone as we listen to the Word of God. Kuya Jun, Thank you, Pastor. Pwede ko tanggal nito? Mag-isa ko lang naman dito. Okay. Praise God. So, welcome to the new normal. So, ito na tayo ngayon. So, maganda rin na medyo lumuwag yung palisiya doon dito sa pandemic dahil kahit papaano mas masaya pag ganito madami. Especially so that even God Himself speaks of numbers. Even God Himself, several times in the Bible, speak about multiplication, especially among the descendants of His great man. Mula kay Abraham, Isaac, at kay Jacob, walang sinabi ang Panginoon kundi i-multiply ang kanilang descendants. And if we remember, for the past weeks, and then later on nung Sunday, there are a series of messages that I believe would have, at least at some point in our lives, in our spiritual lives, may nabuilt sa ating buhay. Especially doon sa journey through the wilderness. And if I may recall correctly, at alam ko kayo natatandaan nyo din na yung wilderness is not a place of defeat. No, hindi tayo natapos doon. In fact, it was sinasabi sa atin ng ating father of the house that it is just a process. It is a place that we should seek more to God. It's a place where we seek intimate relationship with God. It's the place where God manifested His signs and wonders, yung matitinding signs and wonders. Napakapalad nila at na-experience nila yon. Ngayon, tayo experience natin pandemic ng COVID-19. So, eventually, if the Israelites went through that process sa wilderness, for us in our generation, we will also journey through this pandemic. Yun yung kwento natin pagdating ng panahon. So, kung ano yung attitude natin dito this time, during this pandemic, mahalaga na matatandaan din natin yan dahil ikikwento din natin sa mga susunod na generation sa atin. Dahil ito ay magandang experience din. Although hindi kasintindi na experience ang ating mga ninuno, but still, we went through a process that our comfort, yung mga nakasanayan natin, hindi natin pwedeng gawin. We are restrained because of the pandemic. So, journey normally is with duration. Journey normally starts from somewhere and ends somewhere. Itong pandemic na to started lately and then alam natin matatapos ito. Yung mga Israelites,
From being slave, alam natin, they went through the wilderness at natapos yung buhay nila sa wilderness. At nandun sila doon sa pinangako ng Panginoon. And this time, if I may tell you, na yung wilderness, yung journey through the wilderness is just a fraction doon sa journey na gusto ng Panginoon sa mga Israelita. Ang journey na inopen ng Panginoon sa pamamagitan ni Abraham, sa pamamagitan ni Isaac, at saka pamamagitan ni Jacob, is this Israelite to be a great nation. God wanted them to be a great nation. And then, kung paano sila nakarating doon sa great nation, kung ano ang proseso ng Panginoon para sila ay maging great nation, yung journey through the wilderness is just a fraction of it. So kung nakita natin yung journey sa wilderness, parang napakahirap na, no? Parang nakahirap na. Pero mind you, matindi ang dinaanan ng lahi ni Israel para sila ay maging great nation. Even up to this date, this very moment, that nation is still one of the greatest, ang mga Israelites. Mamaya, kwentuhan ko kayo dyan. So, what had happened sa atin doon sa journey through the wilderness? Aniwala ako na at least, sabi ko nga kanina na may na-build sa ating buhay is at least there should have been a manifestation upon us sa ating pananampalataya na there must at least a renewing of the mind. So kaya yun yung naging mensahe sa atin last Sunday. To be a new wineskin, to be a new wineskin. Dahil continuous yung mensahe ng Panginoon eh. Continuous yung flow ng salita ng Panginoon. Kung mananatili tayo doon sa spirit na resistive, just like the spirit of the Israelites, then we need to have a new mindset. We need to have a renewing of the mind para yung mensahe ng Panginoon matatanggap natin. Otherwise, it will just explode dahil hindi siya design doon sa bagong wine na nire-reveal ng Panginoon sa atin. So, good thing for us dahil yung mga ganyan mensahe naririnig natin. And I just pray na hindi tayo matapos doon sa natutunan natin, kundi sisikapin natin na lalakaran. Sama-sama tayo lakaran yan. Dahil aniwala ko na yun naman talagang purpose ng Panginoon na ipapaalam sa atin yon para magiging gabay natin at lalakaran natin. How soon? I don't know. Kaya kahit mga Israelites, umabot sila ng 40 years sa desert bago sila nakarating doon sa destination kung saan sila dadalhin ng Panginoon because of their attitude. Kaya pwede natin sabihin, it is safe to say that wilderness is determined by the condition of our mind and our spirit. There's no such thing as wilderness pagkasama natin ng Panginoon. Ilang beses pinakita ng Panginoon ang kanyang presence sa desert. And ilang beses din ang mga tao nakakalimutan kaagad yon. And they contend every now and then. They quarrel every now and then with Moses. Why? Dahil hindi nila nakikita yung kabuuan ng ginagawa ng Panginoon. They were just focused doon sa nauhaw sila, doon sa nagutom sila. Yun lang yung reklamo nila actually. And can you imagine the life in the wilderness? Napakainit pag tag-init, napakalamig pag taglamig. Pero hindi sila nag-complain about that. Dahil ang Panginoon ang gumawa ng paraan na hindi nila maranasan yan. Yung maliliit na bagay, kuminsan yun yung nag-draw back sa atin eh. Yung maliliit na bagay na experience natin, kuminsan yun yung parang nilalayo tayo sa Panginoon, yun yung nagbibigay ng barrier para ma-experience natin yung continuous na flow ng Panginoon sa ating buhay, para ma-experience natin yung intimate relationship with God. So we must be very careful of that. Yung maliliit na bagay, as much as possible, leave it. Kung alam natin na hindi makakatulong sa atin, sa ating pananampalataya, it will not make us or it will not make us a better person sa harap ng Panginoon. Ano ba naman yun? Look beyond
the wilderness and you will see yung napakagandang plano ng Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong manatili sa wilderness. It will just drain us. It will just exhaust us. And at the end of the day, tayo ang talo. Now, this morning, ipapakita ng Panginoon sa atin how these Israelites became a great nation. So why yung mensahe natin this morning is journey to greatness. If we have journeyed through the wilderness, which I mentioned, which is just a fraction of this journey, dahil makikita natin dito sa mga talata sa Bible, na itala sa Bible, kung paano sila naging great, kung ano ang dinaanan nila para sila ay maging great nation. Aniwala tayo na tayo ay sa lahi nila Abraham, sa lahi nila Isaac at sa ni Jacob. And I believe with full conviction in my heart, in my spirit, that we are also destined for greatness. This church is destined for greatness. Aniwala ko, and i-relate natin yan later on dito sa mensahe. Aniwala ko, nakikita ko kung saan tayo, nakikita ko anong ginagawa natin at kung how it is related dito sa mga nangyari sa mga buhay ng mga Israelita towards journey to greatness. So, sa Genesis chapter 12, 1 and 2, nakibukas kayo sa akin, marami tayong references dito. Medyo mag-Bible drill tayo this morning. O kung hindi nyo naman makasabay, i-take note nyo na lang, then even pagka pwede nyo naman balikan. Sa chapter 12, verse 1 and 2, ang sabi ng Panginoon, "Now the Lord said to Abram, Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. And I will make you a great nation. And I will bless you, and I will make you your name great, so that you shall be a blessing." So, nagmula pa kay Abraham, malinaw na ang gusto na mangyari sa susunod na mga henerasyon. And from there, they should have started their journey already. And kung didiretso tayo sa verse 7, the same chapter, diretso tayo sa verse 7, "The Lord appeared to Abraham and said, To your descendants I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him." Doon lang muna. Doon sa, natigil doon sa descendants. So I mentioned earlier na ang descendants ng Panginoon, ang descendants or yung nation na gusto ng Panginoon maging great ay nagmula kay Abraham. Abraham pa sa panahon na yon, although siya, we are all aware na naging Abraham siya. And then, doon nagsimula. At the journey to greatness was revealed to His people, to His great people. Nagsimula kay Abraham, sumunod si Isaac, and sumunod si Jacob. Kaya sa Genesis 15:12, if you notice, nabanggit ko kanina na yung journey starts from somewhere and ends somewhere. The journey, although dito, God has predetermined their journey. Kaya makikita natin yan sa Genesis 15. Sundan natin sa Genesis 15, magkakasunod lang naman. Sa 12 up to 14. "Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and behold, terror and great darkness fell upon him. God said to Abraham, You know for certain that your descendants will be stranger in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed 400 years. Wow. So, God revealed His plan to to Abraham. And it was through a vision and through communication.
twice na nire-reveal ng Panginoon, or in fact several times, but this is the very significant one, na ni-reveal ng Panginoon ang plano niya kay Abraham, na He will bless His name and He will bless the nation that is His dependence. And then, here, dito sa 15, if you notice, the duration of the journey is 400 years. It was predetermined by God Himself that in 400 years, this nation will be great. Kung tayong kausap ng Panginoon, yung time na yon, parang, Lord, bakit naman hindi mo pa ko isama dyan? Bakit hindi mo gawin ng kahit 120 man lang para kasama na ako dyan? Kasi umabot sa 120, di ba? So, baka pwede mong gawin ganito. So, ano naman yan, sinabi mo sa akin, hindi naman ako kasama. So, para bang, there can be a lot of questions kung tayo ang kausap ng Panginoon. But, God must be right. God must be perfect in His plan na si Abram ang kinausap niya dahil alam niya si Abram ay panghahawakan niya yung vision na yon na ibinaba ng Panginoon sa kanya. It is very, very dangerous na kung yung vision na yon ay ibibigay lang ng Panginoon sa tao na hindi niya naman kayang panghawakan yung vision na yon. Kaya if you notice, even in our church, as I've mentioned earlier, naniwala tayo that visions are normally binubuksan ng Panginoon sa Father of the House. And naniniwala tayo na ang vision na yon, alam ng Panginoon na kakayanin ng Father of the House. Kasama tayo, siyempre. Dahil we will also notice also later on na yung revelation ng Panginoon, yung true vision or sa pangungusap ng Panginoon, especially this time, kinakausap niya mismo ang kanyang mga lingkod, is always through the man of God. It's always through the man of God. Kung ginamit man ng Panginoon si Aaron, kung ano yung sinasabi ni Aaron, ay yung sinabi ni Moses lang din sa kanya. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon kay Moses, hanggang doon lang ang kayang sabihin ni Aaron. There's nothing beyond that. Kung kinausap man ng Panginoon directly si Aaron, binigyan niya lang ng instruction na salubungin mo si Moses. Hanggang doon lang. Other things about God's plan for greatness for the Israelites, nakinig lang si Aaron kay Moses. Amen? So, tingnan natin yon. Dito sa ating church, ibig sabihin, ang pwede natin matutunan dito is, huwag tayong masyadong feeling kinakausap tayo ng Panginoon. Kung sakali man, praise God, kailangan malaman ng Father of the House. Because there might be visions that partially open to Him and that yung continuation o yung kabuuan ng vision na yon is isa sa atin. Which is possible. Pero nakikita natin sa Bible, sa kaganapan dito sa mga buhay ng mga Israelites, it's always through the man of God. Mula kay Abraham hanggang kay Jacob, hanggang kay Moses, lahat ng instructions are revealed through communication, through vision doon sa man of God. So, journey to greatness. This pandemic should not stop us from our journey to greatness. Aniwala tayo na corporately, individually, we are destined to greatness. Certain period that we have to go through the process, pero aniwala tayo na such period ay may katapusan. No, sabi ko kanina, yung journey through the wilderness is just a fraction because that is only 40 years. Pero ang sabi ng Panginoon, para maging great itong nation deserve, they will be enslaved for 400 years. So, ibig sabihin, 1/10 lang or 10% doon sa sinabi, doon sa ni-reveal ng Panginoon na dadaan sila sa desierto. So, we can only imagine ourselves now. Ibig sabihin, kung dadaan man tayo doon sa mga pagsubok, kung dadaan man tayo doon sa parang desiertong buhay,
10% lang yan ng ating buhay. Mas malaki pa rin yung greatness ng ating buhay para ma-honor ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kung magdwell tayo at magdwell tayo sa mga negative na bagay, then baka mag-exceed tayo doon sa 10%. Baka tapos na yung buhay natin, hatred pa rin ang nasa puso natin. So it is your choice. It is our choice kung saan tayo tatayo. Dahil pangako ng Panginoon for the nation of Israel, for the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob to be a great nation. Pag kinikilala natin si Abraham, si Jacob, si Isaac as our root, well, we are destined to be great. I-claim natin yon sa Panginoon. This church can be great corporately, and you and me can be great individually. Dahil sinabi din niya ng Panginoon kay Moses that He will make His name great. Pagdating kila Isaac, kay Jacob, more on sa descendants na. Your descendants will be as many as the stars in the skies. Your descendants will be as many as the sand in the seashore. Your descendants will be as many as the dust in the earth. God is talking about numbers. Big sabihin, if you have that numbers, you can be great. You can be great. God also speaks of numbers. And of course, tangible possession is a proof of greatness. Tangible possession is a proof of greatness. Bakit niloob ng Panginoon na ang mga Israelita being slave babalik sa Israel to possess their own land flowing with milk and honey? Because possession, kasama doon sa plan ng Panginoon na para maging great itong mga Israel na to, kailangan meron silang sariling possession. Because while they are slave, habang slave sila doon sa Egypt, they can only be mighty. At nakita yon ng mga, yung sumunod na hari. Nakita niya na these people are mightier than us. Nakita yon. Kaya pinahirapan sila. Pero hanggang mighty lang ang Israel if they have someone above them as their master. They cannot be great. Because God wants such nation to be great by possessing a tangible possession. Kaya sinabi na ng Panginoon mismo, maging kay Jacob, maging kay Isaac, I will bring back your descendants here in this land where you are sojourning. Kung saan so kung buuin natin yung picture, ang mga Israelites, nandyan na sila. Yung mga ninuno nila, nandyan sila sa Kanaan. Nandyan sila sa Kanaan. So habang kinakausap sila ng Panginoon, kinakausap si Abraham, kinakausap si Isaac, kinakausap si Jacob, nandun sila sa Israel, sa part ng Israel. Nandun sila sa Kanaan, nandun sila sa Beersheba, sa Gerar, doon sa mga lugar na yon. Hindi ko lang alam kung anong pangalan na ngayon, these modern days. Pero doon sa Bible, kaya tinitingnan ko yung mapa, saan kaya ito? Saan kaya ito? Although yung iba nandun pa rin sa Bible. Nandun sa mapa na nandito. Pero yung iba hindi ko na makita. Of course, nung ginawa siguro yung Bible, may mga pagbabago na iba na yung iba na ngayon compared nung nangyari itong mga kaganapan na ito. So what can we see in this journey to greatness? God reveals His plan. God reveals His plan. And His plan can be consummated. Ibig sabihin, yung plan niya magaganap even for how many generations. In fact, binanggit dito 4 generations. Para maging great itong nation na to, it has to go through 4 generations para makabalik sila doon sa Israel na pinrepare ng Panginoon para sa kanila. So imagine, 4 generations. Kaya nagsimula yan kay Isaac na. Isang generation si Isaac, isang generation si Jacob, isang generation si Joseph, and then yung generation ni Moses. Natapos doon. Kasi at the end
of Moses' reign, nandun na sila sa ilog sa Daming Jordan, tatawid na lang sila. In fact, yung dalawang tribo, maiwan na nga doon sa kabilang ilog. Doon na sila. So, technically, nandun na sila sa lugar na gusto ng Panginoon kung saan sila dalhin to become great. So, God reveals His plan through communications, through dream, or through a vision. So, how can these people be great? Saan magsisimula? Especially during the time na they are slaves. Nandun sila sa mga Egypt. Sila ang nung namatay na kasi si Jonathan, iba na yung treatment sa kanila. Nung panahon ni Jonathan, hayahay mga lahi ni Jacob. Pino-provide ni Jonathan. Nung panahon ni Joseph. Nung siya namumuno doon, hayahay, nandun lang sila sa Goshen. Pati yung mga salot na ipinapadala ng Panginoon, hindi sila kasama doon. Kung anong klaseng salot pinadala ng Panginoon sa mga Egyptians, hindi sila kasama doon, relaxing lang sila doon. Doon pa rin ang favor sa kanila. So, what God wanted them to be. So, titingnan natin sa Exodus 3, kung ano bang gusto ng Panginoon na mangyari dito sa mga Israelites. Sa Exodus 3, verse 8. Diyan na ba kayo sa Exodus 3? So sa verse 8, so sabi niya dito, "So I have come down to deliver them from the power of the Egyptians and to bring them up from the land of a good and spacious land to the land flowing with milk and honey." So, para sila maging great, kailangan makawala sila sa tinakala ng slavery. Kailangan nilang mapossess ang lupa where they can work for themselves. Kasi nung panahon, habang nandun sila sa Egypt, kahit pa magkaroon sila ng sarili doon, they can only have up to 80% doon sa produce nila. Dahil binili ni Joseph lahat na ng lupa doon. Kung magkaroon ka man ng possession doon, property, ipapagawa lang sa iyo, kukultivate mo lang kasi pag-aari yon ng government. And 20% of that, ibabalik mo sa government. Siyempre, may cost ka. So, where in fact, doon sa promised land, kung saan dadalhin sila ng Panginoon, sarili na nila yon. Walang mawawala sa kanila. Sarili nila, kung masipag sila, they can have so great wealth pagka sila ay maging masipag. So, kaya doon na commission si Moses. If we remember, dahil doon sa desire ng Panginoon na yon, na mailabas ang mga Israelita from slavery doon sa lupaan ng Ehipto at idadalhin sila sa Israel, sa lupain ng Israel, na commission ngayon ito si Moses. Ginamit ng Panginoon si Moses. And sino ba si Moses? Siya ay lahi ni Levi. Remember na yung 12 tribes of Israel, nandun na sila lahat. Kasama na rin si Joseph. And doon sa tribo na yon, nagkaroon ng anak yung mga Levites. At ito si Moses yung nakalusot. Dahil gusto ng hari that time patayin yung mga bata. Dahil yung nurse na inuutosan niya or yung midwife na inuutosan niya para tapusin yung mga bata, yung mga lalaking bata, sa pagkapanganak pa lang, ayaw gawin ng midwife, natatakot sila sa Panginoon. And ang katwiran ng midwife, ganito po pagdating namin doon, nakapanganak na, malalakas yung mga babaeng lahi ni Israel na ito. Kaya dumami ng dumami. Kaya yung journey to greatness, even in a situation where they are slave, binless pa rin sila ng Panginoon. Kung ano ibig sabihin, kung makikita natin ang sarili natin, kung ano man ang situation natin sa mga sandaling ito, God can still bless us.
We just have to desire ang kalooban ng Panginoon. Kung magmamatigas tayo doon sa kalooban ng Panginoon, we will continue to suffer. We will continue the suffer of the environment of wilderness. Yun yung bumabalot sa atin pag nagpapatuloy tayo ng nagre-resist doon sa kalooban ng Panginoon. Ulitin ko, we must focus beyond the wilderness. Doon tayo mag-focus. Because, kaya mga Israelites, reklamo dahil masyado silang focus sa sarili nila. Hindi man lang makalayo yung tingin nila. Nakatingin sila sa sarili nila. Gutom na ako, nauuhaw ako. Ganon lang sila. So, pero kung nakikita nila yung mas magandang layunin ng Panginoon, yung pinangako ng Panginoon that God want them to be great, dapat kaibiganin mo si Moses. Kung yung panahon na yon may cellphone na, text ka ng text kay Moses. So, Moses, kumusta na? Saan na ba tayo? Wala lang kasi text noon eh. Kaya nagga-grumble sila lagi. Samantala kung may text sana noon, may cellphone, text lang. Baka sabihin ni Moses, text nyo lang ako, huwag nyo akong tawagan dahil inaaway nyo ako. Di ba? Kaya mapalad tayo. Kahit saan tayo, pwede natin may parating sa father of the house yung concern natin. Imagine kung yung panahon na yun hanggang ngayon, nasaan si Pastor Roger? Where is the father of the house? Imagine, abot yata ng milyon ng mga Israelites noon, nasaan si Moses? Kaya you can only imagine yung feeling ng mga tao na yun. Sa kahanap kay Moses siguro, uhaw na. Kaya galit na sila nung makita si Moses. Kaya away sila ng away. So, mahirap yung sitwasyon na dinaanan nila. So, kung titingnan natin yung sarili natin, napakadami na dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. Nandun yung comfort life sa atin kahit itong panahon ng pandemic. Nandun yung comfort life. May TV. Kahit nagsara si Channel 2, may Channel 7 pa. May kapamilya pa. Ano ba yun? Kapuso. Nawala na yung kapamilya. So, we don't have to settle doon sa negative na nangyayari. We don't have to focus dito sa pandemic. Of course, gawin natin yung role natin na maging contributor tayo doon sa hindi lalaganap. Susunod tayo sa palisiya, kaya makikita nyo yung kung paano tayo nagse-service. Dahil nagko-contribute tayo. We want to contribute na matapos itong pandemic na to. But not necessarily mean na we are defeated, na natapos itong buhay na ito. Kita nyo, nakakapag-service pa rin naman tayo, di ba? In fact, noon, nakaka-online pa tayo. So, God is good, kung tutusin. Kailanman, hindi talaga tayo pa rin pinabayaan ng Panginoon. So, after God delivers His plan, now starts the journey. And such journey to the wilderness, such journey to greatness may not be perfect. Journey to greatness may not be perfect. We are certain that God's plan is perfect. Pero kung paano lalakaran ng tao yung perfect na plano ng Panginoon na yon, it may not be perfect dahil may gusto ang taong gawin sa sarili niya. And makikita natin yon na maging itong mga man of God na to, they experience something that could change their mind na yung ipinangako ng Panginoon sa akin, hindi yata totoo yun . Yung sinabi ng Panginoon sa atin that my descendants will be great, parang hindi totoo. Kasi, if you look at Genesis 12, forward lang tayo kunti sa Genesis 12, mula doon sa pinagsimulan natin, nung kinausap ng Panginoon, si Abram. Sa Genesis 12, verse 10, sa Genesis verse 12, babasahin ko, now there was a famine in the land. So nagkaroon ng taggutom. So Abram went down to Egypt to sojourn there
for the famine was severe in that land. Kare-receive mo lang ni-reveal ng Panginoon yung plano niya na you will be great, I will make your name great, I will make your descendants great, and then nandyan yung famine, nandyan yung tagutom. Na-experience ni Abraham yun. At na-experience din niya ni Isaac. Na-experience din ni Isaac sa Genesis 26. Forward tayo sa Genesis 26. Tingnan natin din yung experience ni Isaac. Sa Genesis 26 verse 1, now there was a famine in the land besides the previous famine that had occurred in the days of Abraham. So Isaac went to Gerar to Abimelech, king of the Philistines. So itong mga tao na to, si Abraham, si Isaac, pinangakuan ng great nation. But along the way, kailan lang sila kinausap ng Panginoon, nandyan na ang tagutom. Hindi lang sa kanya, sa panahon din ni Jacob, sa 45, chapter 45, ito naranasan ni Jacob at sa kanyang mga lahi. For the famine has been in the land these 2 years, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. So, matindi ang experience nila. Yung mga tao mismo na pinangakuhan ng Panginoon, na sa pamamagitan nila, ang kanilang maging mga descendants ay magiging great nation, napakatindi yung experience na nararanasan nila. Kaya sabi natin na the journey may not be perfect. Kung matatandaan natin, there is famine, there is wilderness, there is a grumbling in the desert, there are sins committed by the people in their way, in their journey to greatness. Kaya, kung minsan, meron tayong nadadaan ng mga pagsubok, that should not stop us. That should not stop us, individually or corporately. Kung nasaan man yung church ngayon, hindi lang natin alam, madami din dinaanan. Hindi siya smooth sailing. Hindi siya smooth sailing. Kung if I may relate it to myself, it's about 35 years nung pumasok ko sa Marines. August 20, 1985. At ang journey ko sa Armed Forces natapos noong 31 December 2006. So, magit 21 years lang. And may kabataan tayo, sa August 20, luluobin ng Panginoon, magsisimula din ang kanyang journey sa Armed Forces of the Philippines. O, di ba? I-repeat yung journey ko. So, may God bless him. Dahil yung journey na yan, I tell you, marami kang dadaanan. Kung isang dapat matandaan natin doon sa wilderness is training. Training. So, maalala ko si Carlo, nung dumaan siya ng training, mahirap para sa kanya yon kung tutuusin. Dahil si Carlo naman, dumaan siya sa yung buhay na aircon, komportable. Lumaki siya na tulugan niyang kwarto, aircon. Lumaki siya sa lahat ng school niya, private, aircon. Tapos nandun siya sa deserto. Isipin mo yon, yung na yon, yung challenge na yon, yung journey na yon, hindi madali. And I tell you, nakikita ko yung favor ng Panginoon kay Carlo ngayon. He is now a very responsible person. He is a responsible serviceman. Kinikwento niya sa amin na, of course, ilan sila nag-report sa unit nila, 3 or 4 yata, na junior officers. Yung mga tasking sa kanya, tinatas. Nung may pumuntang top officer ng Navy doon, siya naging honor guard. In charge sa honor guard. And then, ang interesting pa doon is yung during their turnover, 1 hour before yung turnover, siya yung inassign na MC. Bigat yun, kasi yung flag officer in command, yung number 1 ng Navy nandun. So sabi niya, ako nga lang kamote doon eh.
puro kernel hanggang general yung mga nandun. Sabi niya, exposure yan na, favor ng Panginoon sa iyo yan. Diyan na nagsisimula, pinapakita na ng Panginoon kung who you will be. So, di ba? Di ba? So, nagsimula na yung journey niya nung nag-decide siya na papasok sa Navy. Eh, kung tutuusin, ayaw nun, pumasok. Eh, twice na na-bypass yun dahil parang dilalaro niya yung papel niya. Hindi niya kinokompleto. Nakadalawang take out na. Nung pangatlo, nagsabi siya ulit na ayaw na niya. Ay, nagsabi na talaga siya na ayaw niya. Ay, sabi ko, parang yung pusong tatay, parang initially pumayag ako eh. Pero nakausap ko yung mama niya, eh dapat tumuloy siya. Binalikan ko siya. Binalikan ko siya. Bakit na? Bakit ayaw mo? Ano bang alternate mo? Meron ka bang in-applyan na iba? Sabi ko. Eh wala naman daw. O tumuloy ka. Kasi kung meron siyang ibang alternate sana, sabihin sa akin, "Apa, may interview ako, ganito, ganyan." Bigyan ko siya. Eh nandun yung parang alam ko mahirap yung buhay doon eh. Dinaanan ko yan eh. So, pero it's just part of the journey. Few percent ng journey may mararanasan ka talaga wilderness o kahirapan. But if we just have to focus on that 90%. Focus tayo doon sa 90%. Although yung 90% na yon or yung 10% na yon, depende siguro sa level ng obedience natin sa Panginoon. Baka maikli lang. Yung mga Israelites, umaaba sila dahil matitigas ang ulo eh. Di ba? Umabot sila ng 40 years. So, baka 1% lang sana eh. Dapat 0.01% eh. Dapat 4 days lang sana sila. So, ang dami kong, pag tinitingnan ko yung kwento ng mga Israelita, bakit sa Egypt dinala ang mga lahi ni Jacob or mga Israelita? Samantala kung tutuusin, yung border ng Jordan at saka Israel, eh mas malapit mula doon sa Kanaan. Ang lapit ng Eh ang Kanaan, bababa ka, ang layo-layo ng kung ilang milya yun, hindi lang 50 miles siguro, yung Kanaan to Egypt, o especially sa Goshen. Yung Goshen kasi, nasa gilid lang ng Israel at saka Egypt. Doon yung doon yung lahi ni Jacob. Kung ginawa man niya ng Panginoon, I don't know exactly, pero it's just part of the process. Malayo man o malapit, is still part of God's process para sa journey to greatness. So, sabi natin kanina na the journey to greatness may not be perfect because nandyan yung famine, nandyan yung war, nandyan yung slavery, nandyan yung wilderness, and ang gusto natin bigyan ng emphasis dito sa process na to, which is not perfect, yung sa journey, is yung training na ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Ang mga Israelita, for how many years they've been slave? Hundreds of years. Nung nawala na si Jonathan. Joseph, thank you. Si Joseph, nung nawala si Joseph, nagsimula na yung kalbaryo nila as slaves. And then, nung dumating si Moses, lalo pa silang pinahirapan. So, na-imagine ko that God must have trained them na pagdating sa wilderness, ma-focus na lang sila doon sa maliliit na bagay. Dahil, imagine kung mahabang panahon na ikaw ay slave, trabaho dito, batak ka. Kayang-kaya mo yung wilderness. And then, bago pa sila ilabas ni Moses from Egypt, ay lalong timindi yung requirements ng taskmaster sa kanila. Mas matindi ang requirements ng hari sa kanila. Na instead na yung mga materyales na ibinibigay ng taskmaster sa kanila para gawing bricks, ang magpo-produce na sila na mismo. And the same quota. Kung dati gumagawa sila ng 10 araw-araw, gumawa pa rin kayo ng 10 araw-araw at kayo maghanap na materyales na gagawin nyo ng bricks. So sabi ko, God must have trained them. God must have trained them.
ng mas matindi na pagdating nila sa wilderness, maliit na issue na lang yung pag-uusapan. Maliit na issue na lang. Kaya lang, yung maliit na issue ng big deal sa mga Israelites. Sinisisi at sinisisi nila lagi ang Panginoon. Kaya, sabi ko kanina, in the wilderness, people rebelled, people sinned. Ang pinakamatinding kasalanan ng ginawa ng mga Israelita doon, yung gumawa sila ng golden calf. Na umabot na doon sa sukdulan ng galit ng Panginoon. Sabi niya kay Moses, uubusin niya lahat yung lahi na yan at doon ako magkakreate ng lahi mo as my great nation. Pero nangusap si Moses, kaya nagkaroon ng renewal of covenant. Nagkaroon sila ng renewal of covenant. Kaya nandun, mabait ulit ang Lord sa kanila dahil kay Moses. Pero kung tutuusin, sobrang galit ng Panginoon sa kanila. Ganon din si Moses. Kaya pagdating niya doon, di ba, nagsasaya mga tao doon sa calf. Tinapon niya yung bato kung saan yung 10 Commandments. Pero it's just part of the journey. It's just part of the journey. Kasama pa rin yon sa journey ng mga Israelita. Na yon ang purpose kaya nandun si Moses. Hindi nagkamali ang Panginoon na piliin niya si Moses. Dahil naniniwala ako na isa doon sa iniisip ng Panginoon na itong mga Israelita na ito, pag makita nila si Moses, na kaya niya mag-survive sa deserto, itong batang ito, lumaki ito sa palasyo eh. Itong taong ito, lumaki sa palasyo. Kung kaya niya i-sustain ang sarili niya doon sa kahirapan sa wilderness, how much more of you people who are slaves for how many years? So God's plan must be still perfect sa bagay na yon. Nagiging imperfect lang dahil lang sa tao. The journey to greatness may not be perfect, but we are certain that God's plan is perfect. Yung journey may not be perfect. Totoo yun. Dahil sa maraming sagabal. Kahit sa sarili natin. Minsan may pangarap tayo. Pero kung kailan natin maabot yung pangarap na yon, that is our journey. In between that, nung nangarap tayo, hanggang marating natin yung pangarap natin, that is our journey. So along that journey, there can be a lot of experiences. There can be, bago ka sa sundalo, especially sa akin, wala pa yan, wala pang nakalagay dyan sa gilid. Tapos meron na isang piraso doon. Tapos, mangangarap ka rin, madagdagan pa yan. Hanggang sa matapos na lahat yung guhit, Master Sergeant ka na, tapos na. Okay na, narating ko na. Narating ko na yung pangarap ko. Pwede na ako mag-retire. Pwede na ako maging pensyonado. Matagal ng pensyonado, pero wala pang pensyon. Dahil may kumukuha. Meron akong manager kasi. Kaya siya kumukuha ng aking pensyon. So, in the wilderness, there was a time when God Himself ay na-insult siya sa ginawa ni Moses. Na-insult siya sa ginawa ni Moses sa water at Meriba. Basahin natin yan dahil parang gusto kong makita rin natin yan. Sa Numbers chapter 20. Numbers chapter 20. May instruction ng Panginoon kay Moses. And then malinaw yung instruction niya. Malinaw yung instruction niya, maayos yung instruction niya. Pero nung time na gagawin na ni Moses yung pinapagawa ng Panginoon, mainit ang ulo niya. Mainit ang ulo niya. And then Moses lifted up his hand and struck the rock twice with his rod, and water came forth abundantly, and the congregation and the beast drank. But the Lord said to Moses and Aaron, "But you have not believed me, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel. Therefore, you shall not bring this assembly into the land
which I have given them. So kahit si Moses sumablay din sa mata ng Panginoon while they are in the wilderness. Kaya it's not safe na sabihin natin na malapit ako sa Panginoon, sa akin yung favor ng Panginoon. Along the way, in the journey, pwede ka pa rin sasablay din. And siningil sila ng Panginoon sa huling bahagi na kung saan sinabi ng Panginoon kay Moses, si Aaron, dalhin mo doon, i-gather mo ang kanyang lahi, yung kanyang anointed cloth, ilipat mo na sa anak niya dahil diyan na siya mamatay at hindi siya makarating doon sa lupang ipinangako ko dahil hindi niyo ako inonor sa harap ng mga Israelita doon sa water at Beriba. Yun yung isang dahilan ng Panginoon. Yun, isang dahilan. Kasi si Moses is still very strong. Nung nandun sila sa gilid ng Jordan, sa ilog Jordan, pwede pa rin siya tatawid. Pwede pa rin siya makaapak doon sa lugar, specific na lugar na sinabi ng Panginoon sa Kanaan. Pero hindi na siya inalaw ng Panginoon. Siningil sila ng Panginoon. But did God focus doon sa nagawa ng mga Israelita na gumawa sila ng golden calf? Did God focus doon sa pagkakamali ni Moses? The promise of greatness is still there. Yung journey nagpatuloy. Yung journey nagpatuloy pa rin. Dahil kalooban yun ng Panginoon eh. Gusto ng Panginoon na itong mga Israelita na to will be great nation. That's why when God revealed His plan, bagaman dumaan sila sa journey that is not perfect, hindi sila natapos doon sa journey na hindi perfect, kundi tinapos nila yung greatness na gusto ng Panginoon. If you watch YouTube or if you watch documentations or documentaries regarding Israel, you can see how great Israel is. Yung nation ng Israel ngayon, they can finish war in 6 days. If nung 1967, June 5 to June 10, naggera sila. In fact, 5 Arab nations yan. Ang sa taas, ang Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, Iraq. Yung Iraq at saka Israel, ang pagitan nila, Jordan. And although doon sa gera, nag-signify si Lebanon at saka si Iraq nakasama sila, pero nung gera hindi sila gumalaw. Pero ang naggera si Syria, si Jordan, si Egypt against Israel. In 6 days, tinapos ng Israel ang gera. Saan ka makakita ng ganon? Nation to nation, halo-halong Arab nation, isang bansa, tapusin mo in 6 days? Is it not prophetic na nung nagkaroon ng renewal of covenant, si Moses sa Panginoon, sinabi ng Panginoon na do your work in 6 days and rest on the 7th day. So sabi ko, pakatindi itong Israel na to. God's hand indeed is upon them. Kita, ang US, bago niya makuha isang bansa, buwan. Napaka-powerful ng US. In fact, ang US, yung time na yan, yung gera na yan, June 8, ang Israel, binomba nila yung barko ni US. Matindi yun. That's how great Israel is. Kahit US, hindi siya takot. Yung barko na yon ni US, yung USS Liberty, di ko matandaan, basta USS ship siya, nandun siya sa Mediterranean Sea. Ang role nun is technical. Yung barko na yon, kaya niyang i-jam yung mga communication. Kaya niya i-distort yung mga communication. So naniwala ako, although the US government up to this date, nagwawala yung mga sailors noon na nabuhay doon. Dahil walang ginawa ang US against Israel.
Dahil naniwala ako na tama ang ginawa ni Israel, na binomba sila. Baka dinidistort ni US yung communication ni Israel para magtagal ang gera, at nagtagal ang gera, panalo si US. Dahil benta siya ng benta ng mga armas dyan. Kaya ang yumaman sa gera ni Iran-Iraq for 8 years, 1980 hanggang 88, si US. Dahil si US supply ng mga kagamitan doon. Sige, magbombahan kayo dyan. Pag nasirang tangke nyo, padalhan ko kayo. Aeroplano, padalhan ko kayo. Bayad kayo sa akin. So, niwala ako. Sarili ko lang analysis yon na binomba ni Israel yung barko ni US dahil dinidistort yung communication nila. Nung papunta ang pilot doon, sabi ng pilot, bakit ko bumaba nito? US to, kakampi natin ito. Sabi ng headquarters nila, bombahin mo. Kasi sila nakakaalam doon na nadidistort yung communication nila. How was that? Kaya sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo. You indeed held into your word that this nation shall be great. Naniwala ako na bagaman itong pinapakita sa atin itong mga experience sa Israelita, we can also experience greatness. Dahil lahi tayo itong mga tao na nabanggit na to Lahi tayo nito So, anong dahilan na hindi rin natin ma-experience ang greatness? Anong dahilan that this church corporately will not experience greatness? Niwala tayo na yun ang direksyon natin. Huwag lang tayo mag-focus doon sa mga salot na madadaanan natin along the journey. Dahil yun yung magpapatagal sa atin, sa journey natin. At ipinakita sa atin yun ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng mga Israelita sa wilderness. So, does this pandemic can hold us to our great destination? It should not. Mas matindi mga naranasan ng mga Israelita. Pandemic, relax nga lang tayo Relax tayo. Sarap ng buhay. Maghapon, nakaupo sa TV. Anong gagawin mo? Garden, garden. Mag-garden. Doon sa mga nakakapagtanim, nag-enjoy, nagtatanim. Magkaroon din ng pagkakataon na makasama ng anak mo. Especially si John, napipilit ko siya mag-sit up. Father and Son Challenge. Nung isang araw, sit up niya 100, pero paputol-putol. Pero sabi ko sa niya, anak, i-video natin. Dahil pag naka-video yan, kung 100 ang sit up mo, 100 din push up ko. Sabi ko nang gano'n. Ayaw niya. Sige, 100 yan, mahirap yan. Pero yung 60, kaya ko pa yan. Kaya nung 60, tinapatan ko siya. Pero ngayon, ayaw na niya. Pinopost mo kasi Sabi niya sa akin, awareness lang yun, nak. Para yung mga friends natin, mag-exercise din sila. Sabi ko nang gano'n. Ayaw niya na ipa-video ngayon. Pero i-convince ko siya na nagawin namin yon, itituloy namin yon dahil aniwala ako na itong pandemic na to, isa yon sa pinaka-positive na nangyari sa amin family. So, nagkaroon ng closer ties with us. Then, we spent time watching yung yung luto-luto na yun? Yung Master Chef. We spend time doon sa panonood noon. Kaya pag nagluto ako, I make sure na pag dinala ko sa mesa, maayos. Dahil magko-comment si John at saka si Faith. Tapos magko-comment sila kung masarap. Kaya si John, pagka nag-comment yun ng impressive, pagkirat-kirat pang mata nun. Pero kung nag-comment siya na impressive na sabay ganyan, hindi totoo yun. Kaya yan yung para sabi ko, na-appreciate ko yung itong pandemic na to. So, I know kayo, meron din kayong mga experience, but let's not forget that our journey to greatness is on the process. So, God bless us all.